Magandang tanghali. Kagagaling ko lang sa presentation. Dito ako sa Texas ngayon. Bakit Texas? Texas dahil alam niyo na, pang derby ba? Ambot o kabalo ba si Rocky anang pang derby? Brad Orly, kain. Alam mo kasi, I'll tell you something. Ang behavior ng mga bansa na nag-improve when the country and its population are having the habit of reading. Reading talaga. Kasi ito yung ito yung soul. If your soul of improvement is based on education, book reading is number one. Kahit installation pa yan ng AC, installation making pa yan ng mga bulbs, formulation pa yan ng mga metal, people are once they are interested in reading, you will see development. Alright, saan mapunta itong discussion na ito? I will tell you something, kapatid. Punta ka sa Japan. I never been into Japan, pero ito nabasa ko rin the comparison. Punta ka sa Japan, people in the train are reading books. Because they are hungry of knowledge. Saan ito na nakuha? Narinig ko ito mismo sa discussion ni Blas Opli bago siya pumanaw. Si Blas Opli was describing Japan after the Nagasaki and Hiroshima. They were secluded. Ang English terminology niyan, seclusion, economic seclusion. Sa Russia, di man ako nag-aral ng Russian. I've never been into Russia. Pero the term used for economic seclusion is glasnost. Glasnost. Meaning, walang trading na pumapasok and they are not also trading towards outside the country. So their product are just circulating within Japan. Bakit? Kasi nga, di ba? They were secluded. They were secluded by they were punished militarily by the Americans due to their participation sa Germany. So, because of that, they are hungry to learn, to receive news of the outside world. So, yung mga Hapon, kahit mga newspaper dyan na tabi-tabi at that time, nasa mga corner-corner ng mga kalye, binabasa nila. Magazines, kahit luma na, binabasa nila. They are hungry of informations of the outside world because even Philippines and Japan after the war, walang communication. We cannot enter into trade with the Japanese. So ngayon ano pa? Bukod sa Japan, hanggang ngayon daw ang Japan di-develop the habit of reading. Basa-basa. So, kung ang tao nagbabasa, mayroong dedication sa continuous development. Kasi pag ang tao nagbabasa,
You will absorb many things. May matutunan ka. Kaya, meron pa bang isang bansa na nagbabasa? Yung population ba? Yung karamihan ng publiko nagbabasa. Bukod sa Japan, next is Korea. Bakit ko ito? Why I brought this matter here? Kasi napasama ako sa mga presentation sa mga kumpanya, their technology, especially itong pressure line, lightings, digital. Diyos ko po. Hindi basta-basta ang Korea. And these people are also having the habit sa train. Lahat, karamihan, majority nagbabasa. What about Filipino? Pilipinas. Tingnan nyo sa train. Kahit sabayan mo from Baclaran to Monumento, tingnan mo. Sa isang cab, ilan ang nagbabasa? Out of 20 or out of 60, tingnan mo kung ilang porsyento ang nagbabasa. Kaya, sorry. Manghang pala itong mga. Kaya, bakit ko dinala ito sa discussion natin? Dahil sa ating profession mga kapatid, occupational health and safety, progressive mga kapatid, progressive. Kasi sumasabay tayo sa teknolohiya. Pag hindi mo malalaman ang proseso ng teknolohiya, wala, yari ka. Dewatering. Tingnan mo yung dewatering, nagbabago ba ang dewatering? Since 2007 until today, malaki na ang pagbabago. Waterproofing, nagbabago ba ang waterproofing mga kapatid? Diyos ko po. Kaya yung mga technical presentation sa projects, sumama kayo kapatid. Sumama kayo. Cleaning, facility management, itong cleaning ng facade ng building. Tingnan ninyo kung pariha pa ba noon. Look at the incident closeout, NCR closeout. Look, tingnan niyo mga kapatid kung pariha pa ba noon. Meron na tayong mga EPMS, meron na tayong mga online na citation of NCR and closeout. Look, tingnan niyo kung pariha pa ba. Kahit yung sa pagkain. Look at the preparation of food. Look at the preparation of bread. Look at yung oven natin noon. Yung oven natin noon at sa oven ngayon. Tingnan ninyo. May pagbabago ba? Meron. But are we understanding the process? Are we integrating safety in the process? Kaya ito yung mga pinagsasabi ko kapatid na habang nasa grupo tayo, I will continuously push people. Masaya tayong may makakita ng mga safety na may mga bagong certificate. Nakakatulong yan. And besides, in our organization, this is not a competition between you and me. Kung marami ba ang certificate mo, kunti ang akin, or marami sa akin, kunti sa'yo. But we will enjoy the kulitan. But after all, to gauge person's capability and understanding, i-prefer talaga ng employer yung maraming alam. Kaysa konti lang ang alam.
O ngayon, meron tayong kasamahan dito na may interview bukas about work zone, traffic diversion, lifting operations. Mamaya, I'll be having a separate discussion dito sa work zone traffic management. Hindi na tayo gagawa ng mga presentation dyan because there were so many presentation about this. Yung apat na part sa work zone traffic management: transition, longitudinal buffer, lateral buffer, work zone, tapos termination area, ang length ng buffer, ang length ng transition. Mamaya i-discuss ko mamaya, kapatid, ha. Pero for now, kain muna tayo, ha, para hindi tayo mahirap, hindi tayo magutuman. Sana ngayon, kahapon same time na sa gym na ako. Ngayon babawi ako kasi nagkapag-gym pala ako kahapon na walang kain. Mamaya tuloy nating discussion.